So guys, ito ang inyong lingkod, The Finest World. Mag-update naman ako sa inyo sa isang lugar dito sa Tarlac. Ito isang site guys na matatawag nating napaka-historical. At ito ay sumasalamin sa nakaraan nating mga Pilipino. Ito ay ang Death March site dito sa Capas Shrine. Ito guys kung inyong natatandaan, noong mga panahon na to, maraming nagbuwis ng buhay na ating mga kababayan dahil sa pangyayaring ito na nilakad lang nila ang Bataan, Pampanga hanggang Tarlac sa pagsikil sa ating karapatan ng mga dayuhan noong panahon ng World War II. So yan guys, ito ang site ng Capas Shrine dito sa Tarlac. So samahan nyo ako guys at ililibot ko kayo kung ano ang mga meron dito sa Capas Shrine dito sa Tarlac. Here we go! Guys, dito tayo ngayon sa Capas Shrine, no? At ito ay isang bagon na sinakyan ng ating mga kababayan noong panahon ng Death March. Ayan. So yan ay isang pagpapatunay ng Death March ay totoo noong panahon ng mga Hapon. So dito kung ilan ng mga sa ating mga kababayan ang nagbuwis ng kanilang buhay upang mabuno itong istoryang ito ng Death March dito sa Capas. So guys, ito naman ang Capas Prisoner of War Memorial ng World War II grave site ng mga USAFE. Dito sa lugar na ito, marami ang mga inilibing na ating mga kababayan dito sa may lugar ng Capas Shrine. So ayan guys, maraming mga pangalan din dito ang nakalagay at ang kanilang mga kanya-kanyang title, ika nga. Ayan, mga Filipino prisoners of World War II yan. Ayan, nandito po makikita natin ang mga magigiting nating mga kababayang Pinoy sa isang tanggulang ito. So dito rin po sa lugar na to, makikita in memory of the Philippine Scouts who died in Camp O'Donnell, ika nga, between April 17 and December 31. This is way back 1942 guys. Yan. Yan, ito yung in memorial is dedicated to all those civilians of the provinces of Bataan, Pampanga, and Tarlac. And this commemorates the many men, women, and even children for their many acts of courage and compassion displayed toward the prisoners of war during their march of death to Camp O'Donnell in Capas, Tarlac that occurred in April 1942. Wow, grabe guys. Makapunta ka sa mga historical na lugar na to, hindi mo na masasariwa mo ang kanilang mga pinagdaanan, ano? So ganyan kagigitingan at ganyan kahirap ang mga dinaanan ng ating mga kababayan. So ito, in memory of the heroes who fought for liberty in the Philippines 1942, the Czechoslovak. Wow, Czechoslovak. Ayan. So tingnan nyo guys, ito yung battling towards of Bataan. Ayan, battling bastards of Bataan, ika nga, in memory of the American dead O'Donnell War. Ito guys yung pinaka site ng mga namatay nating mga kababayan. Andirito pala lahat guys. Matagal ko nang gustong puntahan ito, pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Salamat sa Panginoon at tayo ay napaunlakan ng ating Panginoon Diyos na makarating dito, no? At makita natin ang mga site na ito na minsan sa ating history ay maalala natin na meron palang nangyaring ganito in the past sa ating mga kababayan. Ito yun guys, ang tinatawag na
Capas O'Donnell Death March ng ating mga kababayan ng World War II sa kamay ng mga Hapones. Ayan, dami ng mga namatay guys. Ayan yung mga listahan nila, grabe. So salute of you guys, all of you guys, lahat ng mga nagpagal dito, kung ano man ang mga history na nangyari dito in the past. God bless you all. Tontori na to guys, ang siyang bilang simbolo na nandito na ang site ng Death March dito sa Capas Shrine. So yan guys ang nagsisilbing tanggulan ng mga panahon ng mga ang dayuhan ay sumasakop dito sa atin sa Pilipinas taong 1942. Ito ay ang kasagsagan ng World War II sa pamumuno ng mga Hapones. Ito kay kasalukuyan ngayon na ginagawang parang site talaga ng heritage ng nakaraan at ginagawang pasyalan ng ating mga kababayan. So paikot na ito guys ay makikita mo ang lahat ng mga pangalan. Yan, and when the world shall wake again from grim decay to growth and beauty, let no one ever know my pain, but I have done my humble duty. Amador T. Daguio, World War II veteran. Siya pala ang pinaka author nito guys. So yan guys ang mga listahan ang makikita natin, ang ating mga magigiting na sundalo na napasama dito sa Death March. So ayan, napakalawak guys, palibot yan, puro listahan ng mga sundalo, ng mga giting ng mga sundalo na naglakad lamang para ipakita ang kanilang pagtitiis tungo sa kamay ng mga mananakop ng Pilipinas. Ang mga panahon ng mga Hapones ang nandito sa atin sa Pilipinas World War II. So guys, ayan ang mga magigiting na ating mga kababayan. Mga pangalan nila yan guys. Akala ko dati nung hindi ko pa nakikita ito nung naririnig ko ang Death March, akala ko mga ilan lang or what. Pero sabi ko 1,000 of people guys na mga nagbuwis ng buhay para ipaglaban ang ating karapatan noong mga panahon ng World War II. Ito pala karami guys ang kanilang listahan. Look at that, kung hanggang saan. Ayan, paikot, puro pangalan yan guys. Siguro kahit na 500,000, I don't know. Hindi ko alam, hindi ko mawari kung gaano karami ang taong ito. Ayan, lahat ng mga taong yan. These men were the powers of our youth. They typified courage and loyalty of courage of our race. We can never forget them. We will never forget them. Their heroic sacrifice sets a measure of fidelity to our flag and our institutions for this and the future generation. So yan, kinememorate sila ni Pangulong Manuel A. Rojas, signed November 30th, 1946 guys. Look at that guys. Ang number of Filipinos, estimated lang yan guys, 45,692 plus. At ang 9,300 na Americans. Yan lang yung estimated guys ni President Manuel Rojas. At ang estimated death marchers, yung mga namatay guys mula April 9 to 15, 1942, 60,600 Filipinos and 9,900 Americans. So hindi lang pala mga Pinoy guys ang ng mga panahon na yan ang nagsakripisyo, marami palang Amerikano. Ayan, iba pa ang mga official troop na namatay naman sa Bataan guys. So yan ay para lang na may pakita ang kanilang katapangan upang i-defend
ang ating inang bayan. Ayan. Yan, habang nakakulong sila guys ng mga panahon na yan, naglakad lang sila guys from Bataan and then going to Pampanga and then Kapas. Walang kain-kain yun guys, walang inom-inom, kaya talagang patayan ang nangyari. So sa troop ng Bataan, ito ang mga counts na namatay. Ayan, 74,800 Filipinos and 11,796 Americans. Wow. Sadyang napakatatapang ng ating mga ninuno, hane. Salute po sa inyong lahat. Guys, tingnan nyo naman. Napakatapang pala ng angkan namin. So, ayan. From there up to here. Ayan, puro flores yan guys. Ayan, hanggang sa baba. Ayan, ganyan katatapang ang aming mga ninuno guys. So hindi natin alam, isa dyan sa mga lolo, sa mga lola. So ganyan katatapang ang aming palang mga ninuno at tapang nga tao. Ayan guys, kung gaano maraming namatay. Tired, hungry defenders like heroes old held their ground, brave and true to the last man. The smoke of battle cleared, a crimson flood lay like a carpet on the hollow wood. Ground, a hero who died not in vain. New blood, pick up your cry in one united sound. Until victory, the fight must go on. Each Filipino hurt, a Bataan. Yan ay sulat na ni Juan Raso. Ngayon ako'y nakarating dito sa lugar na to. Parang nananariwa sa aking kamalayan ang paghihirap na dinanas ng ating mga ninuno noong panahon ng World War II. So napakapalad ko at nagkaroon ako ng pagkakataon na may dokumento itong lugar na to. Pagkat akala ko dati nung nababasa ko sa libro ay ganun pala, ganito pala. So nung nakita ko guys ang mga listahan ng mga pangalan ng mga uhaw, pagod at mga gutom ng mga martyrs ng mga panahon na yon, ng panahon ng digmaang pangalawa ng mundo, masasabi kong saludo ako sa ating mga Pilipino, sa ating mga ninuno ng mga panahon na yon. So guys, samahan niyo po ang inyong lingkod sa iba pang mga lugar na pupuntahan natin upang sa ganun ay i-update ko kayo sa lahat ng mga makasaysayang lugar o sa mga kapanapanabik na lugar na makikita natin dito sa buong Pilipinas. Ito ang inyong lingkod, The Finest World. Always choose to be happy and be courteous to others. And let the Lord God Almighty be the center of our lives. Bye for now.